pagkikisa sa huling gabi ng aking kapatid. Siyempre nalulungkot ako dahil sa isa-isang kapatid yan. At siya ay nawala na dati nga sabi niya, ayaw rin niya mauna, ay ayaw rin niya mahuli. Sabi niya gano'n. Sabi ko rin naman, ayaw ko rin naman mahuli. Kasi sabi ko siya kasi, ano yun eh, masipag, matyaga, paghihandaan sa amin, matibay siya sa puyatan. Samantalang ako mahina ang katawan ko. Kumbaga, siya yung nakaalalay sa akin. Magamat mas matanda ako sa kanya, pero ano doon yung, ano niya, suporta niya sa akin. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ako ng isang kapatid na mabait at supportive sa akin. Tapos una, nagpapasalamat ako dahil bago siya mamatay, tinanggap niya ang Panginoon. Noong siya ay nasa gitna ng ramdaman, sabi niya, ayaw pa rin niya mamatay, gusto pa niya mabuhay. Pero sabi ko, ano man ang mangyari, ang mahalaga, tanggapin niya ang Panginoon. Kasi yun ang mahalaga eh, sabi niya, ano raw eh, yung kumbaga sabi niya eh, tinatanggap naman daw niya ang Panginoon, kilala naman daw niya ang Panginoon. Ang sabi ko, lahat ng tao nakakakilala sa Panginoon. Pero, kasi lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero ang kailangan natin, magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Kailangan, humingi tayo ng tawad sa Kanya, buksan natin ang ating puso. Yung magmumula sa bibig natin na, Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ko, bilang Panginoon ko. Ikaw ay pumasok sa puso ko at ikaw ang maghari sa buhay ko. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at ikaw na ang aking susundin. Kumbaga, yun ang sinabi ko sa Kanya. At sabi nga niya, handa niya tanggapin ang Panginoon. Sabi ko, kailangan bago mo tanggapin ang Panginoon, kailangan manalangin ka, magsisi ka ng buong puso. Huwag simula ito sama ng Diyos sa puso mo, yung mga galit, dahil yan ay hadlang sa pagtanggap sa Panginoon. Ang kailangan kasi natin bago natin tanggapin ang Diyos, malinis tayo. Kumbaga, hindi naman namatay si Kristo para sa mga banal. Pumarito ang Diyos, pumarito ang Panginoong Hesus para sa mga taong makasalanan, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Anumang laki ng ating pagkakasala sa Panginoon ay walang imposible. Tayo ay para tawarin niya. Kasi nga, di ba ang doktor? Ang doktor ay para sa mga may sakit, hindi siya para doon sa mga walang sakit. Kaya, ang kailangan lang natin ay lagi natin bigyan ng halaga ang Diyos. Kasi hindi naman tayo narito sa mundo para lamang ang purpose ay maghirap tayo, di ba? Hindi naman tayo na para lang mamumblima. Ang purpose bakit nandito tayo sa mundo? Para sampahin natin ang Diyos, papurihan natin. Dahil pagsamantala lang tayo dito, hindi mahaba ang buhay natin, may silamang. Kaya habang tayo nabubuhay, ang dapat natin gawin, paglingkuran ang Diyos. Maging balanse ang buhay natin. Natural lamang na tayo maghanap buhay, pero ang araw ng linggo dapat ibigay natin sa Panginoon. Kasi sa 6 na araw, yun ang ibinigay ng Diyos na ipagtrabaho natin. Pero isang araw, hinihingi ito ng Diyos para magpahinga tayo at sampahin natin siya. Yun lang. At nagpapasalamat din ako sa bayaw ko dahil sa inalagaan niya ang kapatid ko, minahal niya, nagtiis siya sa kabila ng may kasungitan rin ng kapatid ko. Siyempre, may sakit siya eh. Aburido siya. Pero doon yung suporta niya kasi ng mga anak niya. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya. Kaya ngayon, dapat ang magsasalita yung bayaw ko. Nakakatuwa, nakakataba po ng puso dahil sa loob ng isang linggo na itinungol po namin ang aming ina, nakita po namin ang pagmamahal ninyo sa kanya. Dahil napakarami po namin tao. Na kung minsan po na pagkakamalang muling lamay na po. Nakakatuwa lang po kasi napakarami po naming kaibigan na nagmamahal sa pamilya namin. Na pinaglaanan niyo po kami ng konting oras para po makarating kayo natin. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumulong, sa lahat po ng mga nagdasal, kamag-anak na nakiisa dito sa amin. Isa lang po naman ang inihiling ko kay nanay. Kung nasan ka man ngayon, sana makapagpahinga ka na. Mahirap mong tanggapin. Pero kailangan kasi, mas masakit para sa amin na makita kang naghihirap ka. Bilang anak, bilang pamilya niya, tiniis namin lahat Diyos. Humikbe ng patalikod,
huminga ng malalim, punas agad, para lang hindi mahalata. Pero nung nangyari na nalagutan siya ng hininga, oo, nag-iiyak kami. Pero sa kanila, no, okay na rin. Kasi nakapagpahinga na siya. Since 2006, lumaban na kami para kay nanay. Naging sa akin pinukit siya. Sapat na panahon naman siguro rin yun para magpahinga na siya. Kasi nasa 15 years na rin naman. So, yun lang po. Yung mga kapatid ko po kasi, lalo-lalo na yung tatay ko, masyadong mahihain mo. Pero natutuwa po siya kasi nakarating po kayo lahat dito. Yun lang po, salamat.